Sa nakaraan kong buhay, ibinigay ko ang pinakamakapangyarihang malinaw na sistema sa aking kasintahang si Stella at itinago para sa sarili ko ang tinatawag ng lahat na walang silbing horde system. Nakatago siya ng ligtas sa shelter, namumuhay ng komportable kasama si Troy, ang lalaking matagal na niyang lihim na minamahal. Ako ay nakalock sa labas, napapalibutan ng mga zombie, at namatay ako. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng aking muling pagkabuhay, naaga niya ang clear system bago pa man makuha ng iba. Ang hindi niya alam, ang malinaw na sistema ay dumudugo ng iyong buhay sa bawat paggamit at ang aking horde system ay may dalang buong supplies ng isang buong lungsod. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang aking sistema upang magtayo ng isang ganap na fortress para sa kaligtasan laban sa yelong apokalipsis at parusahan siya sa lahat ng ginawa niya. Isinilang muli ako 7 araw bago sumapit ang apokalipsis. Isang walang hanggang malinis na puting espasyo, kumikislap ang mga sinag ng liwanag na parang nasa isang science fiction. Sa kaliwa, ang sistema ng hukbo, walang katapusang subspace, nakapirmi ang oras dito, nakukuha gamit ang iniisip lamang, hindi makakapag-imbak ng buhay. Sa kanan, ang malinaw na sistema ay agad na sumisira sa anumang hadlang na nakikita, sa kapalit ng lakas. Alam ko na ang eksenang ito ng buong puso. Ito ang sandali nang sabay kaming nagising ni Stella ng aming mga sistema noong nakaraan sa aking buhay. Noong panahong iyon, nag-aalala ako para sa kanya. Palagi siyang mahina, akala ko sobrang nakakapagod ang horde system, palaging nag-iikot para mangolekta, kaya nag-volunteer ako na kunin ang clear system. Bawat gamit ko ay nag-iiwan sa akin ng matinding sakit ng ulo, pero nagtuloy pa rin ako, nililinis ang daan, nilalabanan ng mga zombie, para makaupo siya ng komportable sa shelter at makuha ang lahat ng gantimpala. Noong ako'y malubhang nasugatan at desperadong nangangailangan ng tulong, yung may hawak ng mga susi ang nagkulong sa akin at iniwan akong mamatay. Isang maliwanag na matamis na boses ang tumatawag. Malapit, bumubukas ang mata ni Stella. Damien, kukunin ko ang pulang isa. Sigurado ka dyan, Damien, ikaw lagi ang nagpoprotekta sa akin. Hayaan kitang alagaan ngayon. Ang espasyo ng imbakan na ito ay bagay sa isang maingat tulad mo. Bahala ka ng mag-asikaso ng mga supply. Protektahan mo ako. Tumingin ako sa loob, nakakatawa. Noong nakaraang beses, ang tanging dahilan kung bakit ko nalampasan ang malinaw na sistema ay dahil sa aking elite na instinct sa laban at pisikal na kondisyon. Hindi man lang makabukas si Stella ng takip ng bote. Isang gamit lang ng sistemang iyon at 3 araw siyang hindi makalakad. Humihingi ako at hinahawakan ng gintong simbolo ng infinity. Nagsisilbing gintong liwanag ang bumabalot sa akin. Sa malalim ng aking isipan, bumubukas ang isang napakalaking pintuan. Isang walang hanggang, tahimik na subspace ang nakakabit sa aking kamalayan. Sa sandaling ito, muling bumabalik ang pakiramdam ng kaligtasan na nawala sa akin. Nakakadena sa sistema. Host, Damien. Kakayahan, walang hanggang pag-iimbak, panimulang antas. Pagbaril gamit ang pangsawsaw. 59 na minuto na lang hanggang sa katapusan ng mundo. Nawawala ang puting liwanag. Nagising ako sa leather sofa sa apartment ko. Kabilang sa akin, gising din si Stella. Nagniningning siya, nakataas ang kamay sa hangin para subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Nawawala ang kristal na ashtray sa coffee table sa hangin. Isang tahimik na salita ang lumabas sa akin. Umalis ka na. Nananahimik ang ngiti ni Stella. Akala niya ay nakarinig siya ng mali. Ito ang apartment ko. Nasa pangalan ko ang titulo ng ari-arian. May 10 minuto ka para mag-empake at umalis. Sino sa tingin mo ang nagpapalaya sa akin? Kakagising ko lang ng pinakamakapangyarihang kakayahan. Malapit nang dumating ang apokalipsis. Talagang gusto mong harapin ako ngayon. Kapag dumating ang araw na iyon at magmamakaawa ka, huwag kang umaasa sa akin. Kaya ang iyong makapangyarihang kapangyarihan ay para lang mawala ang iyong luma ng damit. Ha? Nakalimutan mo na ba? Ang kakayahan mo ay kaya lamang magbura ng mga bagay. Hindi ito makakalikha ng pagkain mula sa wala. Ha? At ano ngayon? Maraming paraan ako para makakuha ng mga supplies. Sino mang hahadlang sa akin, magsisisi sila. Ganun ba? Good luck na lang. Pinapakita ko sa kanya ang pintuan. Umalis na siya. Yung ahas na yon, laging handang sumaksak ng tibak sa likod ko. Ngayon, makakagalaw na ako nang hindi nag-aalangan. Eksaktong 7 araw na lang hanggang sa apokalipsis. Sa ngayon, hawak ko ang penthouse sa downtown na nagkakahalaga ng mga 8 milyon. Ang ipon at mga puhunan ng magulang ko ay humigit kumulang 3 milyon. 11 milyon kabuuan. Hindi halos sapat para makabuo ng isang kuta na kayang tumagal laban sa temperatura na negative 70 degrees, labanan ng isang hukbo ng mga zombie, at makaligtas sa isang direktang atake ng missile na may sapat na supply para sa isang tao na mamuhay ng marangya sa loob ng ilang buhay, hindi pa aabot ang 11 milyon. Ibinibenta ko agad ang penthouse online at mabilis itong nabebenta. Pagkatapos, tumatawag ako sa mga pribadong nagpapahiram, mga nagpapautang na walang pakundangan. Naka-ready na ang ID at mga papeles ng paninirahan ko. Basta't mabilis ang pera, tatanggapin ko kahit anong kondisyon ang ibibigay nila. Sa ilang araw, magwawakas din ang mundo. Walang sino man ang darating para kunin ang utang. Isang hapon lang, nabenta na ang penthouse sa 6 na milyon. Ang mga bahagi ng kumpanya ay na-liquidate na nagkakahalaga ng 5 milyon. Lahat ng online na pautang at credit card ay ubos na para sa 2 milyon pa. Kabuuang likidong pera, isang nakakamanghang 16 na milyon. Bukas darating ang bayad sa utang sa nagpapautang. Hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan habang nakatitig sa mga numerong iyon sa aking banking app.
Saka lang ang kagyat na pangangailangan. Papel lang ang pera, ang mga supply ay para sa kaligtasan. Lumalabas ako ng pinto, sumakay sa SUV na hindi ko pa nabebenta at diretso pumunta sa abandonadong cold chain logistics park sa kanluraning bahagi ng bayan. Dati itong pinakamalaking pasilidad ng malamig na imbakan sa lungsod. Malayo sa sibilisasyon, malawak na lupain sa paligid. Madaling depensahan, mahirap pasukin. Pinakamahalaga, mayroon itong malaking underground na silid na pang-imbakan ng lamig na may ilang pagbabago para maging perpektong natural na kanlungan. Puno ito ng mga damo. Nahanap ko ang matandang tagapag-alaga sa lugar at naglagay ng isang bungkus ng gintong barya sa harap niya. Sinabi ko sa kanya na nais ko itong rentahan ng 2 linggo para mag-set up ng isang horror escape room. Walang papeles, mga susi lang. Halos matanggal ang mga peking ngipin ng matandang lalaki sa sobrang ngiti niya. Iniabot niya ang mga susi ng walang salita at nagpidal pauwi sa kanyang tricycle. Pumasok ako sa napakalaking underground na silid, humigit kumulang 3,000 metro kwadrado, 8 metro ang taas. Sistema. Suriin ang espasyong ito, siyang natapos ang pag-scan. I-activate ang space anchor. Kapag naitatag na, magsisilbing isang tunay na istasyon ng paglilipat ng mga supply ang lugar na ito. Lahat ng panlabas na supply ay maaaring i-teleport dito ng direkta sa pamamagitan ng pag-iisip. Nakuha na ang lokasyon. Ngayon, punan na ito. Pumapasok ako sa isang supermarket na parabang sa isang amateur na kwento ng zombie. Iyan ay pambata lang na pag-iisip. Sa halip, diretso akong nagmaneho papunta sa pinakamalaking pamilihan ng agrikultura sa lungsod. Pumasok ako sa pinakamalaking tindahan ng butil at langis sa kalye. Nakaupo ang may-ari sa likod ng counter, nakasabit ang sigarilyo sa labi, nagbubuklat ng mga libro. Halos hindi siya tumingin nang pumasok ako. Ano ang gusto mo? Pabibenta ito sa supermarket sa ibaba ng kalsada. Gusto ko ng bigas. Tinitingnan ko ang mga nakatindig na kargada ng sako ng bigas sa paligid ko. Magkano ang presyo kada tonelada ng premium na watch ang rice? Gaano karami ang kailangan mo? Magkano ang mayroon kayo? Sa aking warehouse, 50 tonelada ng watch ang rice, 100 tonelada ng karaniwang northeastern rice, 80 tonelada ng harina. Bibili para sa kantina. Inilabas ko ang isang itim na card at ibinato ito sa kanyang mamantikang counter. Gusto ko lahat ng iyon. Langis sa pagluluto, patis ng pasta, halo-halong butil, bawat item na nasa stock mo. Bukod dyan, magpadala ka pa sa akin ng 500 toneladang bigas at 300 toneladang harina sa loob ng 3 araw. Bagong ani lang, walang lumang stock. Kapatid, sobra sa 10 milyon ang pinag-uusapan natin dito. Sigurado ka ba dito? Isang kondisyon. Ihatid mo lahat sa address na ibibigay ko. Pagkatapos ma-unload, agad na umalis ang mga tao mo. Walang tanong-tanong. Namumula ang muka ng may-ari, kakaiba ang takbo ng negosyo kamakailan. Isang ganitong kasunduan ay isang biyaya mula sa langit. Aayusin ko na ang mga tauhan para mag-load ngayon mismo. Sa loob ng 3 oras, ang buong pamilihang wholesale ay magwawala sa kasiyahan. Prutas, karne, gamit sa bahay. Binibili ko lahat. Habang lumalapit ang gabi, pumasok ang unang convoy ng mabibigat na truck sa abandonadong pabrika sa kanluraning bahagi ng bayan. Puno ang malaki nilang imbakan ng mga bundok na puno ng supply. Lumakad ako papunta sa 5 metrong mataas na bundok ng bigas, itinaas ang kamay ko, pinisil ang palad ko sa mga sako at sinabi, itago. Nawawala ang 50 toneladang bigas sa hangin. Pumikit ako at isinasawsaw ang aking isipan sa espasyo ng sistema. Sa walang hanggang puting kawalang hanggan na yon, tahimik na nakalutang ang 50 toneladang bigas, perpektong nananatili sa parehong anyo nitong ilang sandali lang ang nakalipas, walang isang butil ang naistorbo. Dito, hindi kumikilos ang oras. Anumang pumasok ay mananatili ng eksakto sa ganoong kalagayan. Ang pakiramdam na ito, na kumokontrol sa lahat na hawak ang mundo sa palad ko, ay nakakalasing. Ngunit sa apokalipsis, hindi lang pagkain ang pangunahing prioridad. May mas kritikal pa, init. Negatibong 60 degrees. Kung walang pinagkukunan ng init, parang nakapirming bato na ang pagkain na ito at magiging eskulturang yelo ako. Tatawagan ko ang kaibigan kong nagbebenta ng uling. Multo. Hindi lang ako nag-iimbak ng sapat na pagkain para sa 10 buhay. Ginagawa kong isang temperatura-controlled na kuta ang lugar na ito na kahit isang nuclear bomb ay hindi makakabukas. Biglang pumatok ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Stella. Ito ay isang larawan. Sa larawan, nakaupo siya at si Troy sa isang mamahaling French na restaurant. Foie gras at pulang-pulang na alak ang nakahain sa pagitan nila. Kawawa naman si Damien. Pagkatapos mong itulak palabas, sigurado akong nabubuhay ka sa instant noodles. Nagdiriwang kami ni Troy ng aming bagong simula. Kung aakyat ka sa iyong mga tuhod at magmamakaawa ngayon, baka bigyan kita ng isang piraso ng tinapay. Ha, masaya ka na dyan. Kumain ka ng maayos. Ito na ang huling hapunan na makakain mo. Binablock ko siya at pinipindot ko ang power sa aking telepono. Naglalagablab ang mga art ng pagtutulungan sa malawak na sahig ng pabrika. Puno ng ingay ang paligid mula sa ingay ng mga makina na nagsisigaw habang naghuhugas. Nakatayo ako sa nakasabit na bakal na daanan sa ikalawang palapag, may bagong sunog na sigarilyo sa pagitan ng mga daliri ko. Boss, hindi ba't medyo sobra na ito? Tumingin si Hex sa plano na puno ng masonsing detalye, nakasimangot ang mukha sa hindi makapaniwala. Gusto mo ng aerospace grade na aerogel insulation na 50 cm ang kapal sa bawat ibabaw, may 2 layer ng 20 mm ballistic steel plating.
Nagtatayo ka ba ng bunker para sa nuclear strike? Dalawang air intake lang, pareho with NBC filtration systems. Pare, magastos ito ng sobra. Nasa account mo na ang pera, 5 milyon agad-agad. Kailangan kong matapos ito sa loob ng 3 araw. Isang patakaran, huwag magtanong kung bakit. Walang larawan, walang pagpo-post online. Malakas ang pag-ubo ni Hex, isang buong 2 taon ng karaniwang kita niya sa isang bayad. Boss, para kang tatay ko talaga. Binubuno ni Hex ang dibdib niya na parang drum sa digmaan, at sumisigaw ng malakas sa mga manggagawa. Kayong lahat, umusad na. Kunin mo ang mga insulation panel mula sa Tiaingong Development sa susunod na syudad. Kung may magbigay sa'yo ng problema, bilhin mo sila. Ang binubuo ko ay hindi lang isang kanlungan, ito ay isang kumpletong ekosistema na hiwalay sa panginginig na mundo sa labas. Lumakad ako papunta sa pinakalabing sulok ng pabrika, katatapos lang dumating ang bagong kargamento ng espesyal na kalakal. Binubuksan ng mabigat na kahoy ng mga kahon, ipinapakita ang malalim na malamig na kinang ng metal. Hindi ito pangkaraniwang bakal. Ito ay mga generator ng mataas na boltahe na elektrikal na bakod at salamin na pang-militar na hindi tinatabla ng bomba na nakuha sa mga paraan na mas gusto kong hindi banggitin. Sa mga unang araw ng apokalipsis, ang pinakadelikadong bagay ay hindi ang mga zombie, kundi ang mga tao. Kapag ang gutom at lamig ay nagpapababa sa tao sa estado ng hayop, ang mga karaniwang barikada ay walang laban sa isang mob. Ilang libong bolta ng kuryente, mabilis nitong nagtuturo ng tamang asal. Sistema. Itago ang lahat ng mga materyales na ito pagkatapos ay ilagay ayon sa plano. Kaya nilang hawakan ng mabigat na gawain. Pero para sa pangunahing depensang disenyo, nagtitiwala ako sa sistema. Habang nagbabakasyon ng mga manggagawa, kumikilos ako ng may isang iniisip, nawawala ang malalaking blast-proof na salamin. Dozens ng toneladang material ang naglalaho sa isang iglap. Pagkatapos, sa tulong ng perpektong katumpakan ng sistema, maayos silang pumapasok sa mga butas ng skylight sa itaas ng pabrika. Hindi lang ito nakakatipid ng oras sa paggamit ng crane. Naiabot nito ang antas ng katumpakan na hindi kayang tularan ng kahit anong gawaing kamay ng tao. Tapos na ang gawaing estruktural. Ngayon para sa loob, nilalakad ko palayo sa lugar, diretso sa pinakamalaking eksibisyon ng mga kasangkapan sa bahay sa lungsod. Kung mabubuhay ako sa apokalipsis na ito, mamumuhay ako na parang hari. Walang kompromiso sa kalidad ng buhay. Matalinong mga kasangkapan, mga piraso ng marangyang klase, binibili ko lahat ng makikita ko. Sumusunod sa akin ang sales associate na nakangiti ng nakapako ang mukha, nagsusulat sa notepad habang tinitingnan ako na para bang isang Diyos ng swerte. Pagkatapos ng mga muebles, pumunta ako sa isang tindahan ng outdoor equipment. Dito na nagsisimula ang seryosong bahagi. Mga dekalidad na polar survival suit na rated para sa negative 80 degrees, 50 set, panglalaki at babae, tactical boots, heated gloves, ski goggles, ice axes, multi-tool at trenching tools, bawat item sa pader na iyon, at bawat unit ng mga self-heating military rations, lahat ng iyon. Habang nag-iikot, isang pamilyar na boses ang umaalingaw mula sa napakahalagang lounge. "Oh babe, anong palagay mo sa jacket na ito? Medyo mahal, higit sa $3,000. Huminto ako at dahan-daang iniikot ang ulo ko. Nakataas ni Stella ang isang pink na fleece jacket habang nakatayo sa harap niya, habang si Troy ay nakaupo malapit, nag-eye-scroll sa kanyang telepono, mukhang nababato. "Stella, kailangan nating mag-ingat sa paggastos ngayon. Binenta ni Damian ang apartment nang hindi man lang tayo binigyan ng kahit isang sentimo. Kailangan nating mag-isip tungkol sa kinabukasan." Hindi ko na sila pinapansin. Sa ilang araw, mas magiging mahirap pa silang mabuhay kaysa mga asong palaboy. Sa lugar ng malamig na imbakan, kahanga-hanga ang bilis ng konstruksyon, at isang araw lang, napalitan ang maluwag at hangin-hangin na pabrika sa isang matibay na kuta na bakal. Mabigat na insulasyon ang bumabalot sa bawat sulok ng mga pader, at kumikislap ang pilak na thermal film sa ilalim ng mga ilaw. Sarado na ang bawat bintana, tanging mga reinforced ballistic observation slit na lang ang natira. 3 malalaking solid steel blast door ang nakaposisyon ng sunod-sunod sa pasukan, bawat isa ay may timbang na 2 tonelada. "Boss, ito ang hinihiling mo." Hinayla ko ni Hex sa tabi ng may parang may itinatagong balak at iniabot sa akin ang isang mabigat na kahoy na kahon. Kinailangan talaga ng effort para mahanap ito. Isang decommissioned na pambukas na palakol mula sa Departamento ng Sunog. May nagre-temper at nagre-edge sa talim nito. Kayang-kaya nitong hatiin ng buo ang isang pintuang pangseguridad ngayon. Binubuksan ko ang kahon. Isang jet black na tactical na palakol ang nakalagay dito, ang silweta nito ay maganda at matindi. Ang talam ay kumikislap sa liwanag na may malamig na kinang, ang hawakan ay nakabalot sa paracord para sa mas mahigpit na hawak. Ngumiti ako ng kontento. Habang umuuwi na ang huling truck ng konstruksyon, dahan-daang nagsasara ang malaking pintuang bakal sa likod nito. Nakatayo ako sa gitna ng kotseng bakal na ito, ganap na pagmamay-ari na sinusuri ang mga bundok ng mga supply na nakapaligid sa akin. Sa kaliwa, ang zona ng pagkain, 1,000 tonelada ng bigas, harina at mantika, sapat na upang tumagal ng 100 taon. Sa kanan, ang zona ng enerhiya, mga bar aisles ng diesel, mga bundok ng uling na anthracite, at sunod-sunod na hanay ng mga solar battery array. Sa gitna, ang lugar na tirahan, hindi pa nabubuksang marangyang kasangkapan, mga dekalibreng gamit, mga disk ng laro, at mga aklat. Naabot na ang hangganan ng kayang bilhin ng pera sa legal na paraan, pero kalahati pa rin ang laman ng subspace ko.
Kung hindi ko ito mabibili, kukunin ko na lang. Nagsusuot ako ng itim na tactical na suit, isinusuot ang aking night vision goggles at ikinakabit ang tactical na palakol sa aking sinturon. Target, East Harbor Bonded Logistics Center, ang pinakamalaking sentro ng import-export sa lungsod. Libo-libong mga container ng kargamento ang nakatambak sa pantalan na parang mga blok ng gusali, puno ng mga dekalidad na kalakal na ipinadala mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Baka Australia, alak mula France, wagyu mula Japan, kahit buong kargamento ng mga imported na luxury cars. Sa ngayon, nakaluhod ako sa isang blind spot nakatago sa anino, isang leopardo na naghihintay sumugod. Sistema, I-activate ang buong saklaw na scan mode. Isang di nakikitang pulso ang lumalabas mula sa akin, bumabalot sa 500 kilometro radius sa isang iglap. Walang bilang ng mga kislap ng liwanag ang nagsisilbing buhay sa aking isipan. Bawat isa ay isang lalagyan ng kargamento, bawat isa ay may nakasulat na buong listahan ng laman nito. Nang makita ko ang mga gamot, tumigas ang aking mga mata. Sa apokalipsis, isang pakete ng antibiotics ay mas mahalaga kaysa ginto. Isang kaisipan, at ang malaking container na puno ng gamot ay naglalaho. Lahat ng bakal na kabuuan ay naglalaho mula sa pantalan at diretso sa aking subspace. Patuloy na umiikot ang mga security camera sa kanilang mga timer. Nakatulog ang guard sa kanyang booth. Walang nakapansin ng anuman. Sa isang iglap lang, nagbago ang kamay ng mahalagang supply na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kumilos ako na parang multo, dumadaan sa kanya ng mga container, at sa bawat ikot ng aking daliri, naglalaho sila isa-isa. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang hindi inaasahang bagay. Isang batch ng mga snowmobile na pang-all-terrain na handa ng i-export. 20 sila. Dinisenyo para sa isang yelong apokalipsis. Ngumiti ako habang kinukuha ko ang lahat. Sa dihang malapit na akong umalis, isang sigaw ng mga makina ang bumusina sa gabi. Ilang nakamaskara at binagong SUV ang dumaan ng mabilis sa pantalan, huminto sa harap ng isang nakatagong bodega sa malapit, bumukas ang mga pinto. Isang dosenang lalaki ang bumaba, may mga tato, armado ng mga pang-itsa. Ilan ang may daladalang baril na gawa sa kahoy, ang nasa unahan ay isang kalbo at matipuno, sumisigaw sa kanyang mga tauhan habang inilalabas ang kargamento. Tumakbo kayo, sabi ni Dragon na kailangang makalabas ang padala ngayong gabi. Nasa paligid na ang mga pulis. Ang mga kahon na kanilang dinadala ay may nakasulat na malalakas na babala tungkol sa mapanganib na materyales. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinasimulan ang long-range scan ng sistema. Resulta ng pag-scan, mga pampasabog na TNT, mga detonator, industrial na ammonium nitrate. Ito ay isang operasyon ng smuggling na pinamumunuan ng Black Shark Gang, ang pinakamakapangyarihang kriminal na organisasyon sa lungsod. Sa nakaraan kong buhay, ginamit ng Black Shark Gang noong unang panahon ng apokalipsis ang kanilang lakas upang sakupin ang sentral na stadium ng lungsod at itayo ang kilalang Black Shark Camp. Sa nakaraan kong buhay, tumalikod na sana ako at tumakbo. Pero ngayon, ito ay isang regalo na direktang inihatid sa aking pintuan. Dahil nagtagpo tayo, kukunin ko na yon. Tahimik akong umiikot sa likod ng warehouse gamit ang spatial awareness ng sistema bilang pananggalang. Mula dito, sakop na ng sistema ang buong warehouse para sa pagkuha. Sistema, ay lock ang lahat ng pampasabog sa warehouse na iyon. Dalhin lahat iyon. Sa loob ng warehouse, nakaramdam ng bigla ang pag-ikot ang mga lalaking nagdadala ng mga kahon. Bigat na kahon sa kanilang mga kamay ay biglang nawawala. Hindi lang ang kanilang dala, ang mga dosenang kahon na nakatambak sa sahig, ang mga safe na puno ng mga detonator, lahat ay nawala, walang bakas. Tahimik na tahimik, isang dosenang gangster na nakatigil sa pag-angat, nakahawak lang sa hangin, nagkatinginan sa pagkabigla. Napaka-awkward ng sandaling iyon. Dragon, nawala na. Nawala na lahat. Sino? Sino ang gumawa nito? Ipakita ang sarili mo. Hinawakan niya ang kanyang baril at pilit itong pinaputok sa hangin na walang tao. Sa oras na iyon, nakalayo na ako. Noong araw ding iyon, naglabas ang ahensya ng panahon ng babala tungkol sa malamig na asul na alon. Inaasahang bababa ang temperatura ng 10 hanggang 15 degree bukas. Walang nakikinig ng seryoso. Akala ng mga tao, magdagdag lang ng isang pirasong damit, hindi na ako lalabas muli. Mananatili ako sa loob ng kuta. Lahat ng pinto at bintana ay nakasara na sa pamamagitan ng pagtutulak. Tanging ang pangunahing pasukan na lang ang natitira. Natutulog na ang mga diesel generator, handa nang pumasok sa operasyon sa isang iglap. Ang unang karga ng anthracite ay nakalagay na sa malaking furry place. Sa mesa sa sala, naglagay ako ng kawali na gawa sa tanso, hiniwa ang grade siyam na wagyu na kinuha ko mula sa pantalan, naghugas ng sariwang gulay, at naglagay ng isang maayos na decanting na bote ng Lafite sa tabi nito. Binubuksan ko ang aking telepono at tinitingnan ng social media isang beses pa. Nag-post si Stella isang oras na ang nakalipas, isang larawan niya sa isang manipis na panggabing vestide sa isang bukas na terrace, ang kumikislap na tanawin ng lungsod sa likod niya. Sinasabi sa caption, darating na ang taglamig pero mainit pa rin ang puso ko. Salamat sa sorpresa, ang kinabukasan ay mukhang maliwanag. May ilan na sadyang mabulok sa kanilang maruming pera. Ngumingiti ako at mag-iiwan ng isang komento. Mag-enjoy sa hangin. Ito na ang huli mong mararamdaman. Inaalis ko ang SIM card ko at itinatapon ito sa furry place. Biglang huminto ang bahagyang ambon sa labas. Pagkatapos, isang tunog ng pagbagsak, isang yelong ng niebe na kasinlaki ng ping-pong ball ang bumagsak sa salamin na matibay sa pagsabog na may malakas na tunog.
Sumunod ang isang bagyong yelo na parang baril na bumabaril kasabay ng isang malakas na hangin na humihiyaw. Biglang bumaba ang temperatura, mabilis. Isang emergency alert ang nag-flash sa aking screen. Nagkakagulo. Isang katastropikong polar vortex ang nagdudulot ng pagbaba ng temperatura sa buong mundo ng 50 degrees sa loob ng 3 oras. Dapat agad na umuwi ang lahat ng mamamayan. Hindi ito isang drill. 10 minuto. Nagbabago ang kulay ng mundo sa labas. Hangin at nyebe ang mga lansangan. Hindi malambing na snowflakes kundi mga piraso ng yelong napakaspeda, sumisibak sa lahat ng nakalantad. Umupo ako sa silid pang monitor ng kuta, pinapanood ang labas ng mundo sa maraming live na screen. Nasa gilid ang pabrika, pero sa pamamagitan ng high definition ng mga kamera, nakikita ko ang karahasan sa malayong highway. Ang ibabaw ng daan ay nag-ice na sa itim na yelo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang temperatura sa labas ay bumaba na sa ibaba ng negatibong 30 degrees at patuloy pang bumababa ng 1 degree kada minuto. Samantala, sa isang mamahaling apartment sa downtown, nakabalot si Stella sa kanyang bagong bili na cashmere na kumot at patuloy na nanginginig ng malakas. Napatay na ang buong sistema ng heating ng buong gusali. Pumutok ang mga tubo. Bumaba na ang temperatura sa loob ng bahay sa -5 na. Gawin mo ang anumang bagay. Mamamatay tayo sa lamig, isiniksik niya si Troy sa tabi niya. Tumigil ka na sa pag-iyak, giniginaw din ako, paano naging ganito kabilis ang pagbabago ng panahon. Hanapin ang pang-init ng kamay, nagmamadali silang maghukay sa bawat drawer at bag, mas kaunti sa 10 pang-init ng kamay ang natitira sa pagitan nila, hindi sapat para sa buong magdamag. Sandali, biglang lumiwanag ang mata ni Troy sa isang biglaang pag-unawa. May pera si Damien, siguro nasa hotel siya o bumili siya ng pang-init na kagamitan. Tawagan mo siya, bilis. Pasensya na, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang naka-off. Galit na itinapon ni Stella ang kanyang telepono sa sofa. Talagang pinatay niya ang kanyang telepono. Sandali, naaalala ko, hindi ba niya nabanggit ang mga kanluraning suburb? Sabi niya nagrente siya ng pabrika doon. Siguradong nagtutungo siya doon. Punta tayo para hanapin siya. Sa bagyong ito, kung hindi tayo aalis, patay na tayo. Nagsusuot ang dalawa ng lahat ng kasuotan na meron sila. Iilawan ang daan nila pababa at sumugod sa sasakyan. Magmaneho. Sa mga kanluraning suburbio, papatirahin ko siya sa nyebe at hihilingin na patawarin niya ako sa paraan ng kanyang pagtrato sa akin. Muling nasa western suburbs, pinapanood ko ang isang bahagi ng surveillance feed. May ilang asong palaboy na nagkakapit-bisig, nanginginig, tapos biglang naging pula ang kanilang mga mata at tumaba ang kanilang mga pangil bago pa man ako makapagsalita. Ito ay hindi ordinaryong virus. Ito ang virus ng zombie mula sa permafrost. Sinusuri ko ang oras. Tinataya ko na aabutin sina Stella at Troy ng humigit kumulang 2 oras para marating ako. Sana makatawid sila kahit na baka mamatay sa lamig o kainin ng mga zombie sa daan. Karapat-dapat ang palabas na ito ng isang audience. Tumayo ako at naglakad papunta sa control panel. Pinipindot ko ang pulang pindutan. Mode ng depensa laban, antas 1, I activate. Ang mataas na boltahe na bakod na electrical sa perimeter ay biglang kumikislap at umaandar. Ang mga asul na arko ng kuryente ay pumuputok at sumisilip sa bagyo na parang isang malaking web na naghihintay ng biktima. At sa likod ng web na iyon, itinaas ko ang baso ng alak papunta sa bagyong nasa screen. Isang tahimik na tagay. Ang bagyo ay naging isang puting kalamidad. Ang nakikita ay wala pang 5 metro. Ang hangin ay umuungol na parang 10,000 bakal na blades na humahampas sa hangin. Isang puting BMW X5 ang dahan-daang umaandar na parang lasing sa 100 natabunan ng kalahating metro ng nyebe. Bakit hindi pa tayo naroroon? Sabi mo 20 kilometro lang ito. Tumahimik ka na. Nam na ang mga kamay ni Troy sa manibela. Model asul na may kulay lila at may frostbite. Sinasabi ng navigation na nasa harap lang ito. Hindi ko na makita ang daan. Isang matalim na punit. Biglang bumaba ng matindi ang sasakyan. Pagkatapos, tuluyang namatay ang makina. Nakatali ang ilalim ng sasakyan sa isang piraso ng matigas na yelo sa gitna ng daan. Sa ganitong temperatura, pumuputok ang drive shaft dahil sa sobrang pagkabasag. Patay na ang kotse. Sumabog si Troy sa kawalan ng pag-asa at pinukol niya ng malakas na kamao ang manibela na nagdulot ng singaw ng sakit sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sumisigaw si Stella. Gusto mo ba akong patayin? Walang silbi kang basura. Lumabas ka. Yung madilim na anino sa unahan. Kailangan iyon ng pabrika. Maglakad tayo. Nang tuluyang lumitaw ang dambuhalang silweta ng pabrika mula sa nyebe sa harap nila, halos nakalakad na sila papunta sa pinto sa kanilang mga tuhod. Ngunit ang tanawing sumalubong sa kanila ay nagpigil sa kanilang lahat. Hindi ito isang abandonadong pabrika. Isa itong kuta na bakal. Damien, alam kong nandoon ka. Buksan mo ang pinto. Si Stella ay sumugod sa matibay na pader na bakal, kumakatok gamit ang parehong kamao. Nakahiga ako sa aking leather sofa, nakaharap sa buong pader ng mga screen ng surveillance. 2 mahihinang pulang init na marka ang nakadikit sa pinto, parang magkaparehong insekto. Pinapagalaw ko ang bagong lagay kong baso ng Lafite. Sa maliit na kawali na kawad sa tabi ko, umaakyat ang makapal na sabaw na kulay pula, ang bituka ay umaakyat at bumababa sa kumukulong sabaw, pinupuno ang hangin ng nakakabaliw, maanghang na amoy. Sistema, I activate ang panlabas na speaker. Naka-activate na ito. Sino yan, kumakatok sa mga pinto sa gitna ng gabi? Hindi mo ba alam na nakakaabala yon sa kapayapaan? Damien, ako ito. Ako ang iyong kasintahan.
Buksan mo, ang lamig dito. Mamamatay tayo. Medyo overcooked na ang mga hiwa ng tripe na ito. Huminto ako. Pasensya na, sino ito? Malapit nang mamilit si Stella sa labas. Natatakot siya tulad ng isang aso sa labas habang siya naman ay nasa loob kumakain ng hotpot na may tripe. Alam kong naririnig mo ako. Si Stella ito. Buksan mo ang pinto. Pagpasok ko, ipapaliwanag ko ang lahat. Lahat iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Inilapag ko ang aking chopsticks at kinuha ang mikropono. Akala ko ba nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang pagtapik? Akala ko ba nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang pagsabihan akong umalis? O kaya naman pinayagan mo akong mamatay na parang aso sa harap ng pinto mo? Yun din ba ay isang hindi pagkakaintindihan? Yung mga salitang iyon ay pinalabas sa galit. Damien, lalaki ka. Bakit ang pikan mo? Nagkamali na ako noon, inaamin ko. Humihingi ako ng tawad ngayon. Sapat na ba yun? Nasolusyonan ng paghingi ng tawad ang lahat. Hindi na natin kailangang magpatupad ng mga batas. May malinaw kang sistema, hindi ba? Nakakainis ba ang pintong ito? Linisin mo na. Sige, kung ayaw mong buksan, bubuksan ko na mismo. At huwag kang mangangarap na lumapit sa akin pagkatapos. Isang biglang galit na malamig ang pumuno sa mata ni Stella. Huminga siya ng malalim. Kahit na halos nakaputol na ang daliri niya at halos hindi na kumikilos, pinukol niya ng palad ang bakal na pinto. Pumipintig ang enerhiya sa kanyang katawan. Clear, isang pagsabog ng pulang ilaw ang sumabog mula sa kanyang palad, tinamaan ang pinto ng buong lakas. Ngunit hindi nawawala ang pinto. Sa halip, tinatamaan ng pulang ilaw ang isang bagay na di nakikita at bumabalik ng diretso. Ang alo ng shock ang nagpamanhid sa braso ni Stella habang siya ay napaatras at bumagsak ng matindi sa snow. Babala mula sa sistema. Sobrang taas ng konsentrasyon ng target, pinapalakas ito ng mataas na antas ng enerhiya. Ang sapilitang pagtanggal ay uubos sa lakas ng buhay. Ang aking tawa ay kumikislap sa labas na tagapagsalita ng walang bahid ng awa. May sasabihin ako sa'yo. Ang pinto ay gawa sa alloy na pang-angkabayo, 5 milyong halaga. At mukhang natural na tinatapatan ng sistema ko ang sayo. Hindi kayang maabot ng malinaw mong kakayahan ng anumang pinatibay ng aking horde system. Isang hising at tumigil ang speaker. Pagkatapos ay sumabog ang mga ilaw sa itaas ng pinto, dalawang nakasisilaw na sinag na tumama sa kanilang mukha. Hindi pa nila mabuksan ang kanilang mga mata. Nakaupo si Stella sa niebe, ang lamig ay kumakagat sa kanyang mga buto, nakatitig sa pintong hindi kailanman magbubukas para sa kanya. Naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya. Lumipas ang kalahating oras, hindi pa umaalis sina Stella at Troy. Hindi dahil ayaw nila kundi dahil hindi nila magagawa, patay na ang kotse. Dito sa gitna ng kawalan, ang pag-uwi ay isang kapahamakan. Biglang nagsimula ang mekanikal na hum sa itaas nila, pilit nilang itinaas ang mga mukha pataas. 3 metro pataas sa pader, dahan-daang bumubukas ang isang ventilasyon. Sa isang amoy na napakabango at nakakaabala, halos para ng espiritual, lumalabas ito. Sabaw ng baka na may amoy ng nilulutong kordero, may hibla ng bagong sibuyas na nakalutang dito. Sa mundong puno ng kalawang at niyayelong hangin, ang amoy na iyon ay isang tukso mula sa langit mismo. Nagpapakain si Stella ng kusang loob, uhaw na uhaw ang kanyang lalamunan. Ang tiyan ni Troy ay umuungal ng malakas. Gutom ka na ba? Muling naririnig ang boses na iyon, malambing at walang awa. Nakatayo ako sa terasa sa ikalawang palapag. Hawak ang kalahating tapos na mangkok ng mainit na sabaw. Tinitingnan ng dalawang naghihingalong figure sa ibaba ng may kalmadong paglayo, parang nanunood ng mga asong palaboy na nanlilimos. Pakiusap, isang kagat lang, isang higop ng mainit na sabaw. Sa wakas, sumabog si Troy. Dignidad, pagmamalaki, lahat ng iyon walang kwenta laban sa instinct ng pag-survive. Bumaba siya sa kanyang mga tuhod sa snow at mapilit na lumapit sa akin. Ngumingiti ako at basta nalang kinuha ang isang bagong luto na hiwa ng karne gamit ang aking chopsticks. Pagkatapos ay bitawan ko, natutulog ito ng basa sa niebe. Sa harap nila, nilamon ng maruming putik, si Troy ay bumabaon dito sa likas na instinct. Pero mas mabilis si Stella, itong babaeng hindi kakain ng kahit anong hindi iwian ng tubig sa araw-araw niya. Ngayon ay sumugod na parang isang ligaw na hayop, hinahawakan ng karne na may dumi at snow at isinubo ito nang hindi man lang hinihipan. Pinipiga ng init ang kanyang dila. Pero ayaw niyang iluwa ito at buong lunok nang hindi ngumunguya. Maganda ba? Tumango si Stella habang umiiyak ang luha sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano siya tignan. Masaya kang nagustuhan ito, magkaroon pa. Kinuha ko ang isang basin ng mga natirang pagkain, mga buto, paminta, balat ng sili, at ilang basang bulok na dahon. Ibuhos lahat mula sa bintana sa itaas. Ibubuhos ito ng direkta sa maliit na tagong sulok kung saan sila nagkukumpulan. Ang mainit na likido ay tatama sa negatibong 40 degree na lupa at agad na babalot. Isang piraso ng solidong yelo. Ang tanging tuyong bahagi ng lupa kung saan halos makalakad sila ay ngayon ay isang skating rink. Sinasabi ko ito ng walang halong sinseridad. Ngayon na kumain ka na, mas mabuting tumakbo ka na. May mga bisitang nakukuha ang aking sistema ng seguridad. Mukhang ang amoy ang nagtulak sa kanila. Bago pa nila may proseso iyon, sa gitna ng niebe sa unahan, isang grupo ng kumikislap na berdeng mata ang bumukas. Isang mababang maingay na ungol ang sumasabay sa hangin papunta sa kanila. Ang mga binagong zombie na aso. Tumakbo, tumakbo, una agad tumugon si Troy. Hinawakan si Stella sa braso at tumakbo palayo. Ngunit ang lupa ay isang patag na yelong. Parehong bumigay ang mga paa nila.
at bumagsak sila ng mukha sa nyebe. Isang pagkadapa lang ang kailangan. Nasa kanila na ang unang zombie na aso, isang mutant na Tibetan Mastiff. Malaki tulad ng isang toro, nabubulok na laman. May yelong nakadikit, sumara ang bunganga nito at napasara sa hita ni Troy. Nagsigaw si Troy na parang isang taong pinapatay. Sa sandaling iyon ng pag-asa, may malamig at matalim na tingin ang pumasok sa mata ni Troy. Hinawakan niya si Stella nang walang pag-aatubili. Isinusugod niya siya diretso sa bunganga ng nilalang at ginamit ang momentum para makaalis. Anong ginagawa mo? Nagsusigaw si Stella sa takot na walang halong duda. Pumikit siya habang papalapit ang mabagsik at mabahong bunganga sa kanyang lalamunan, buhay at kamatayan. Isang sandaling pagkakataon, at ang kagustuhang mabuhay ay pumapawi sa lahat ng ibang nararamdaman. Napapalaki ang mga mata ni Stella, nakatuon sa malaking ulo ng aso na sumasalpok diretso sa kanyang mukha. Ang pulang icon sa kanyang isipan ay kumikislap ng sobrang liwanag. Maglaho, sigaw niya sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi ang isang bakal na pinto na may bigat na ilang tonelada ang target. Ito ay isang buhay na nilalang. Biglaan sumabog ang bungo ng dambuhalang Tibetan Mastiff, 1 sentimetro lang mula sa ilong ni Stella na parang nawala sa pag-iral. Ang natitira na lang ay kalahating bangkay ng aso na walang ulo na sumalpok kay Stella dahil sa lakas ng momentum nito. Halos siyang mapatay, pero nakaligtas siya, at natuklasan niya ang isang bagay. Kahit na hindi nito mabuksan ang mga pinto, sobrang nakamamatay ito laban sa mga katulad nito. Sa itaas, ibinababa ko ang aking binoculars. Isang ngiti ng kasiyahan ang dumaan sa aking mga mata. Hindi ako nagulat na nagawang baligtarin ni Stella ang sitwasyon. May S-rank na kakayahan siya sa pakikipaglaban. Kung namatay siya ng ganito kadali, saan ang kasiyahan at ano ang susunod dahil hindi sila aalis mag-isa? Bibigyan ko sila ng paraan palabas. Muling bumabaha ang aking boses. 200 metro sa silangan ay may isang security booth. Dating lugar ito ng lumang gwardya. Basag na ang salamin, pero may bubong naman ito. Ito lang ang pagkakataon mo para makaligtas sa magdamag. Sa ganitong paraan, tuluyang nagsara ang bintana, naglaho ang ilaw. Sa dilim na naiwan ng dalawang nanginginig na pigyera, napapalibutan ng lumalaking singsing ng mga kumikislap na berdeng mata. Tumakbo, buot ng seguridad, itinulak ni Stella ang bangkay ng aso at nagkamalay-malay na tumayo. Hindi man lang siya tumingin kay Troy. Hindi niya nakakalimutan ang pagtulak na iyon. Sa huling segundo bago sumugod ang grupo ng mga zombie na aso, nagkagulo at umakyat sila patungo sa bumabagsak na security booth. Maliit ang booth. Bukas sa hangin sa lahat ng panig. Kalahati na ng salamin ng bintana ang basag na at hindi tuluyang maisara ang pinto. Pero kumpara sa bukas na larangan ng nyebe sa labas, nagbibigay ito kahit papaano ng kaunting maliit na nakalulungkot na ginhawa. Gumagamit sila ng mga piraso ng kahoy at basag na pahayagan para takpan ang mga bintana. Pagkatapos ay bumagsak sa maalikabok na sahig, humihingal. Okay ka lang, lumapit si Troy at sinubukang kunin ang kanyang kamay. May nakakaakit na ngiti sa kanyang mukha. Noong una, sinubukan kong iwasan ito, hindi kitang gustong itulak. Huwag mong intindihin ng mali. Lumayo ka sa akin. Pinapalayas ni Stella siya ng malamig na eksaktong paraan. Ang kanyang mga mata ay malamig na yelo. Matapos ang nangyari, tuluyang bumagsak ang inosente at mahinhin na mukha na lagi niyang ipinapakita. At ang nakikita ay puro makasariling kalkulasyon. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang nangyayari sa isipan mo. Troy, pinanatili kita dahil maganda at matalino ka, pero ngayon ay walang kwenta ka na. Mula sa puntong ito, kung susubukan mong hawakan ulit ako, papatayin kita tulad ng aso mong iyan. Troy ay nanliliit. Nakatingin siya sa bahagi ng mukha ni Stella na may dugo. Isang kislap ng puot sa kanyang mga mata. Mabilis na itinago, alam niya. Hawak na ni Stella ang malinaw na sistema ngayon. At kahit hindi ito makalikha ng pagkain, kaya nitong burahin siya ng walang pagod. Wala siyang magagawa kundi tiisin. Muling bumaba ang gutom. Yung munting piraso ng karne mula kanina ay matagal nang naubos. Ang matinding lamig ay nilalanggo ang bawat kalorya sa kanilang mga katawan. Tumingin ka sa paligid. May isang taong nanirahan dito noon, at nandyan ang makakain. Sa sobrang pagnanais na patunayan ng kanyang halaga, nagsimula si Troy na maghukay sa tambakan ng basura sa isang booth. Sa di kaginhawaan, sa isang sulok sa ilalim ng kama, natagpuan ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Inilabas niya ito, isang link ng longganisa na nahulog sa pagitan. May butas ang balat nito sa isang bahagi, natatakot na parang isang piraso ng pulang bato. Para kay Troy, ito ay napakahalaga. Pumapasok ang instinct. Nilalakad niya ito para ilagay sa loob ng kanyang jacket. Iabot mo na. Pumapasok ang malamig na boses ni Stella mula sa likod. Natatakot si Troy. Pagkatapos ay ngumiti ng pilit at humarap. Tingnan mo kung ano ang nahanap ko. Paano kung hatiin natin ito? Ibigay mo na sa akin. Inilalabas niya ang kanyang kamay. Isang mahina ngunit malinaw na pulang liwanag na kumikislap sa kanyang palad. Hindi mapagkakamalang banta ito. Troy napipilitan at inabot ito habang si Stella ay agad na kinuha ito at walang balak na maghati. Hinuhubad niya ang balot kahit na mapanganib ang mga mikrobyo at kagyat na kumakain. Pinipilasan ng malamig na sausage ang kanyang gilid at dumudugo, ngunit ang lasa ng almirol at karne ay nagpapasaya sa kanya ng labis. Binubusog niya ang 2 katlo nito sa ilang kagat, iniwan ng isang maliit na stub sa dulo. Nakikita ang desperadong mga mata ni Troy na parang aso, huminga si Stella ng malamig at itinapon ang natitirang piraso sa kanya na parang nag-aalok ng tira sa isang pulubi.
Swerte ka na. Mula ngayon, lahat ng makikita mo ay sa akin muna pupunta. Ang mga tira-tira ko ang kakainin mo. Pinipili ni Troy ang alikabok na stub, isinasagad ito sa bibig niya kasama na ang plastik na takip at nilulunok ito. Nakayuko ang ulo niya. Walang nakakita sa puot na nagliliyab sa kanyang mga mata. Stella, maghintay ka lang. Sa sandaling magkaroon ako ng sariling kapangyarihan o tumigil na ang sumpa nitong niebe, magsisisi ka. Samantala, 200 metro ang layo sa basement ng aking ligtas na bahay, nakahiga ako sa mainit na whirlpool bath, hawak ang tablet. Nawala ang pampublikong internet pero patuloy pa rin sa pagtanggap ng signal mula sa buong mundo ang military-grade satellite receiver ko. Sa screen, nag-scroll ang mga pangunahing balita sa buong mundo, New York nasa estado ng emergency, Manhattan natabunan ng yelo, Tokyo bumaba sa malawakang kaguluhan, naglaho ang mga puwersa ng self-defense, at mula sa China isang emergency broadcast. Inilunsad na ng bansa ang pinakamataas na antas ng emergency protocol. Bukas na ang mga opisyal na kanlungan sa lahat ng rehiyon. Lokal na lokasyon ng shelter, City East Sports Center. Tinitigan ko ang mga koordinatang yon, pinipindot ang gilid ng batya gamit ang isang daliri. Sa nakaraan kong buhay, iyon ang pinakamalaking opisyal na kuta noong unang panahon. Pero dahil dito maraming tao ang pumunta, mabilis ding nauubos ang mga supply. At dahil sa pamamahala at kaguluhan, sumiklab ang kaguluhan sa granaryo sa loob ng isang buwan, libo-libong tao ang namatay. At iyon ang naging dahilan kung bakit si Stella, gamit ang kanyang kakayahang alisin ang mga hadlang, ay naging kasangkapan lamang ng opisyal na pangkat ng inhenyeriya, pinipilit linisin ang mga daang natabunan ng yelo araw-araw kapalit ng kalahating steamed bun. Mukhang hindi nagbago ang kasaysayan. Isinasara ko ang balita at binubuksan ang sistema. Kabuuang imbakan, 32,000 tonelada. Antas ng sistema, LV1. Karanasan, 10%. Kailangan mag-ipon ng 10 level isang zombie crystal cores para sa pag-upgrade. Tumayo ako mula sa balde. Sa nakaraan kong buhay, hindi nalaman ng mga tao hanggang ikatlong buwan ng apokalipsis na maaaring gamitin ang mga kristal na nasa loob ng mga bungo ng zombie para i-upgrade ang mga kakayahan. Ngayon alam ko na. Karamihan sa mga zombie ay hindi pa nag-evolve ng crystal cores, pero ang mga mutated na hayop tulad ng mga aso kanina ay may malaking tsansang may dalang mga ito. Yung Hangul Stella na yun. Sobrang nakatutok sa pagpatay sa aso para makaligtas, iniwan niya ang pinakamatinding gantimpala sa Snow. Yan ang aking mga puntos ng karanasan. Hindi pwedeng sayangin ang mga ito. Nagpapaligo ako, nagpapalit sa isang magaan na nanothermal na panglabang suit, kinuha ang aking tactical na palakol, at nagpa siya na maglakad-lakad. Sa unang gabi ng bagyo, panahon na para kunin ang aking unang swerte, at baka tingnan kung nakalupos na ba sa lamig ang 2 asong bantay sa security booth. Alas 3 na ng umaga, humihina ang bagyo ngunit nananatiling matindi ang temperatura sa -50°C na hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay teritoryo ng dead zone. Sa ganitong temperatura, kahit bakal ay nagiging marupok na parang salamin, sumasabog sa isang tapik lang. Ngunit sa wasteland sa kanluraning bahagi, isang madilim na anino ang gumagalaw. Ito ang espesyal na gamit na pinaghirapan kong bayaran ng isang malaking halaga upang makuha. Isang manipis na patong ng tela ng graphene, may mga micro na filament na nag-iinit, pinapagana ng nuclear power cell sa aking bewang, pinananatili ang aking balat sa komportableng 25°C sa lahat ng oras. Ang helmet ay may infrared thermal imaging at night vision. Tinatanggal ng respirator ang anumang permafrost zombie virus sa hangin. Ang matte black na tactical na palakol ko ay nakasabit sa isang kamay, bawat hakbang ay sumisiksik sa snow na may malutong na ingay. 5 pulgada ang layo, ang grupo ng zombie na aso na umatake kay Stella kanina ay hindi pa nagkakahiwa-hiwalay. Sinasaliksik nila ang security booth, ang mga kuko nila ay humahampas sa metal na pader paminsan-minsan, naglalabas ng malakas na ingay na parang ngiping kumikiskes sa isa't isa, 7 silang lahat. Sa pamamagitan ng thermal imaging, mahinahon kong tinatandaan ang bawat target. Malupit ang mga zombie na ito. Pero sa ngayon, nasa pinakaluwag nilang estado sila. Hindi pa rin sila pinatay ng sobrang lamig, pero pinipigil nito ang kanilang mga kasukasuan. Mas mabagal sila ng hindi bababa sa 30% kaysa dati. Ito na ang sandali. Bigla akong sumulpot mula sa likod ng niebe, isang itim na kidlat na dumaan. Ang unang zombie dog ay nananatiling umaatungal sa booth. Hindi nito napapansin kahit anong paparating. Unang dumating ang aking palakol. Patayin ng zombie dog na level 1. Karanasan +5. Agad na nagpa-alarmang tunog sa iba pang 6. Ang pinuno, ang pinakamalaki sa mga mutated na Tibetan Mastiff, ay umiikot ang ulo. Nakapako ang mga nakakatakot na berdeng nagliliwanag nitong mata sa akin. Nagsimula ito sa pamamagitan ng pagtulak gamit ang likod nitong mga paa. Ang malaking katawan nito ay parang tank na bomb abato sa akin. Sa sandaling lumapit ang Mastiff sa loob ng kalahating metro, nakabuka ang bunganga, sumisigaw para sa aking lalamunan. Kunin mo. Biglang bumukas ang kaliwang kamay ko na nakatutok sa lupa sa ilalim ng mga paa nito. Sa sandaling iyon, isang 2 metrong lapad na piraso ng makapal na yelo sa ilalim ng Mastiff, kasama ang nagyelong lupa sa ilalim, ay biglang nawala. Isang taktika ng bitag na aking binuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na eksperimento, kung saan kanina ay matatag na lupa. Biglang bumubukas ang isang hukay na 3 metro ang lalim. Walang nakitang anuman sa ilalim ng mga paa ng nagbabantang asong gubat at ang sariling momentum nito ang nagtulak dito ng diretso sa ilalim na may lakas na sumisira sa mga buto.
Isang matalim na kaluskos ang umalingaw-ngaw pataas. Walang pag-aatubili, sumisid ako pagkatapos nito. Ang aking tactical na palakol ay gumagawa ng malinis na kalahating buwan na arko sa hangin. Humihiyaw na ulo ng aso hanggang ulong palayo. Patayin ng piling zombie na aso. Karansin ng karanasan plus 20. Naitapon ng gamit ko rin ang pangunahing kristal ng Antas 1 sa time zone. Isang pakiramdam ng kasiyahan ng bomb alot. Walang oras para sa mga maliit na isda. Yumuko ako, pinipigilan ng pagkasuklem. Mga nakapulupot na daliri na nakabaon sa mga basag na bungo, naghahanap. Sa ilang saglit, nakakuha ako ng isang kristal na hindi hihigit sa kuko na naglalabas ng mahina na pulang liwanag. Ito ang pinakamahirap na pera sa apokalipsis. Isang kristal na core, ang pinagmumulan ng lakas ng zombie at susi sa ebolusyon ng tao. Noong nakaraan kong buhay, isang crystal core na level 1 ang katumbas ng 1 toneladang bigas. Sa ibabaw ng hukay, ang natitirang 5 zombie dog ay nagbubulungan ng galit, ngunit ang pagbagsak ay pumipigil sa kanila na sumunod sa akin. Tumingin ako pataas, isang malamig na ngiti ang kumalat sa aking mukha. Huwag magmadali. Isa-isa lang. Kayong lahat ang aking mga puntos ng karanasan. Isang naisip at mula sa subspace ay humugot ako ng binagong baril na pangkaskes. Nakakabit sa isang mataas na presyon na gas cylinder, isang panig na pagpatay ang magaganap sa susunod na 5 minuto. Lumalabas ako sa hukay at check ang bawat bangkay. Patay na pisilo, 3 kristal na core sa kabuuan. Tumingin ako sa security booth na malapit, tahimik. Lumakad ako at tinadyakan ng sirang pinto upang bumukas. Iilan lamang na nagkalat na bakas ng paa sa sahig na paalis papunta sa highway. Nakalawit sa pader ang isang baluktot na linya ng teksto na nakasulat gamit ang kuko. Damien, hintayin mo lang. Nagbitiw ako ng mapanghamak na tawa. Sa apokalipsis na ito, mas masakit ang mabuhay kaysa mamatay, lalo na para sa 2 tao na may mga ego na kasinlaki ng mga bundok at buhay na kasing dali ng papel. Lumiko ako at naglakad palayo, ang aking silweta ay nilamon ng bagyo. Ang susunod kong destinasyon, ang pangunahing ospital sa sentro ng lungsod. Hindi lang mga zombie ang nandyan, may kailangan pa akong urgent aim makuha. Antiviral na serum. Habang binibenta ni Stella ang kanyang dangal para sa 2 sausage, mabilis akong sumasakay sa aking all-terrain snowmobile sa gitna ng mga guho ng lungsod. Ang mga lansangan na dati ay puno ng buhay ay ngayon natabunan na ng metro-metro ng yelo at niebe. Ako'y nagmamaneho sa level ng mga tuktok ng ilaw sa kalsada. Sa ilalim ng yelo, nakalubog ang hindi mabilang na mga sasakyan at katawan. Isang dambuhalang museo ng amber. Ang gusali ng ospital ay tahimik na nakatayo sa dilim, karamihan sa mga bintana nito ay basag. Ang plaza sa entrance ay puno ng nakapirming mga zombie. Karamihan ay nakapako sa mga posisyon ng kanilang huling sandali. Naghihintay para sa pagpaparehistro o habang lumilipad, biglang niebe ng lamig at pagnanais. Pero alam ko, hindi sila patay. Sa sandaling maramdaman nila ang init ng isang buhay na katawan, agad silang maday-gising. Sistema, I-activate ang tahimik na larangan. Gumagamit ako ng kaunting enerhiya upang bumuo ng isang metrong layer na pumipigil sa ingay sa paligid ng aking katawan. Kumilos na parang gecko. Ginagamit ko ang grappling hook para lampasan ng tuluyan ang lobby sa unang palapag at umakyat diretso sa bintana ng 2 palapag. 2 palapag, Batika. Pumasok ako sa bintana, mas kaunti ang mga zombie dito, ilang mga mutant na nakasuot ng uniforme ng NARS na walang pakialam sa paligid. Inilabas ang tactical na palakol, pumasok ako ng walang ingay. 2 malinis na tama, tapos na. Tumayo ako sa mga istante ng Batika, kunin lahat. Hinahampas ng aking kamay, isang hilera pagkatapos ng isa, lahat ng gamot ay naglalaho sa isang iglap. Antibiotics, anti-inflammatories, painkillers, insulin, gamot sa presyon, kahit ano paman. Kolektahin muna, ayusin mamaya. Sa kalagitnaan ng paglilinis, isang putok ng baril ang sumabog mula sa ibaba. Sa tahimik na gabi, parang kulog ang tunog nito. Napapailing ako at lumipat sa bintana para tingnan pababa. 2 binagong armored na sasakyan. Bumusina sa mga gate ng ospital at sumugod sa plaza. 7 o 8 armadong guns ang lumabas na may dalang AK-47s at shotguns, nagbabaril ng walang pakundangan sa mga zombie na papalapit sa kanila. Tumakbo, buksan ang pangunahing pinto. Sabi ng boss, ang kailangan lang natin ay ang plasma sa blood bank at ang gamot sa Batika. Lahat ng iba, iwan na natin. Sumisigaw ang leader na may peklat. Sa liwanag ng baril, nakikita ko ang emblem sa kanilang mga sasakyan. Isang itim na peteng. Ang grupo ng itim na peteng. Kaya nilang naintindihan kung gaano kahalaga ang gamot at pumasok sa isang raid sa ilalim ng takip ng gabi. Hindi ako nagmamadaling umalis. Sa halip ay nakahanap ako ng komportableng posisyon sa tabi ng bintana at pinapanood ang palabas sa ibaba sa pamamagitan ng mga kurtina. May malakas na armas ang grupo ng Black Shark at nangham-ina ang mga zombie dahil sa lamig, mabilis nilang nilinis ang daan at diretso sa elevator ng lobby. Pero nagkamali sila ng isang mapaminsalang hakbang. Ang ingay. Hindi lang ang mga zombie sa plaza, kundi pati na ang lahat sa paligid at kung ano man ang nagkukubli sa ilalim ng ospital ay gin-icing na. Sa sandaling pumasok ang Black Shark gang sa lobby, sumabog ang sahig. Isang dambuhalang zombie, higit sa 3 metro ang taas, nakatupi ang mga kalamnan sa buong katawan, ang balat ay kulay abo ng uling, sumabog pataas mula sa underground parking level. Hindi tulad ng payat at nanghihina na itsura ng karaniwang zombie, ito ay punong-puno ng walang kapantay na lakas. Isang buhay na dambuhala, mutant na Antas 2. Ang Tyranno, uri ng lakas, bahagyang lumiliit ang aking mga mata.
Isang mutant na level 2 agad-agad. Mga larawan. Ang lugar na binabaha ng kamatayan tulad ng ospital ay mabilis na nagpapalago ng mga halimaw. Ano yon? Tumitigil sa takot ang grupo ng Black Shark, saka sabay-sabay silang bumukas ng mga AK. Hindi nakakapasok ang mga bala sa kalamnan ng tirano, bahagyang lang ang dugo na tumutulo. Sumisigaw ang tyrant, niyayakap ang isang malapit na kama sa ospital at itinapon ito na parang frisbee. Dalawang thug ng Black Shark ang agad na napante. Ang eksena ay nagkakagulo. Ang mga goon na kanina ay nagmamayabang ngayon ay nagsisigawan at nagmamadaling umalis. Perpekto. Nagniningning ang aking mga mata. Hindi ako interesado sa buhay ng mga gang ng Black Shark. Gusto ko ang level 2 na kristal na core ng tirano. Kaya nitong itulak ako sa susunod na antas at malamang ay magbubukas ng bagong kakayahan. Isa itong napakataas na uri ng gantimpala at sulit na makuha ang dalawang sasakyan ng Black Shark. Mga profesional na binagong armored na sasakyan. Mas mahusay kaysa sa aking snowmobile para magdala ng tao at kargamento. Naghihintay ako na maubos ng grupo ng Black Shark ang tyrant at matapos nitong puksain ang grupo ng Black Shark. 5 minuto ang lumipas, tahimik na ang lobby. Nawala na ang Black Shark gang at malubhang sugatan ang tyrant. Tumatalon ako mula sa ikatlong palapag at sa kalagitnaan ng paglipad ay hinuhugot ko ang isang bungkus ng TNT mula sa subspace. Nagsimula ng masunog ang fuse. Heto ang regalo. Iniangat ko ang anggulo ko sa ere at itinatapon ang bundle diretso sa bunganga ng tyrant na nakabuka. Pumapasok ang instinct ng tyrant. Kinagat nito, akala ay pagkain. Humarap ako sa lupa para mabawasan ang impact at tumalon sa likod ng isang malaking haligi. Yumanig ang buong gusali ng sumabog. Pagkatapos mawala ang alikabok, isang dambuhalang katawan na walang ulo ang nakahiga sa sahig. Lumakad ako at nagsusuri sa mga sirang bahagi, at sa wakas, natagpuan ko, nakabaon sa isang sunog na kalat ng malambot na laman, isang kristal na may sukat na parang walnut, na naglalabas ng malalim na asul na liwanag, isang kristal na core. Nakuha ang level 2 na power crystal core na isang piraso. Natuklasan ng mataas na puridad na pinagmumulan ng enerhiya. Sa Heron at I upgrade na ngayon, oo. Ang crystal na core ay natutunaw sa isang alon ng init na dumadaloy sa aking palad. Nararamdaman ko ang bawat buto sa aking katawan na kamakakalampag, ang lakas na dumadaloy sa bawat hibla, ang aking paningin ay dumb oval sa isang iglap. Pag-upgrade ng sistema tapos na. Kasalukuyang antas, 2, nabuksan ng bagong kakayahan. Espasyo na tibak. Nagsasayang ng mental na enerhiya upang lumikha ng isang puwang na bitak hanggang 1 metro ang haba sa pisikal na espasyo. Hindi pinapansin ang lahat ng pisikal na depensa at tinatabas ang anumang material, nakatitig ako sa aking palad. Isang munting kaisipan at isang napakaliit na linya, itim na parang tinta, ay nabubuo sa dulo ng aking daliri. Maingat kong dinudo ito sa mabigat na panlabas na baluti ng isang kalapit na sasakyan, parang hinihiwa ang tokwa at matigas na bahagi ng bakal sa isang perpektong makinis na linya. Walang katotohanang makapangyarihan. Ibinalik ko ang kakayahan ng may kasiyahan. Tumitig ako sa dalawang armored na sasakyan, nakabukas pa rin ang mga makina, at kinuha ko ang lahat. Mga sasakyan, mga supply, lahat ng iyon. Ang pagtakbo ko sa ospital ay nagdala sa akin ng gamot, isang pag-angat ng antas, at isang hindi inaasahang swerte pa. Ganito ang takbo ng apokalipsis. Sumakay ako sa snowmobile, umaatungal ang makina, at nagpatuloy sa dilim. Ika-15 araw ng apokalipsis. Sentro ng esport sa lungsod. Matagal nang huminto ang hangin sa loob, mabigat sa nakakasulasog na amoy ng pagkabulok, maasim na amoy ng basura, at amoy ng mantsa ng kawalan ng pag-asa. Isang stadium na dati ay kayang tumanggap ng 50,000 tao ngayon ay nakakatanggap na lamang ng mas mababa sa 30,000. Ang kaayusang tila mayroon ay tuluyang bumagsak na. Namatay na ang generator kagabi, kasama na ang huling patak ng sibilisasyon. Wala nang natitirang pagkain. Buksan ang warehouse. Pinag-iimbakan nito ng mga opisyal para sa kanilang sarili habang tayo ay nagkakait ng balat ng puno. Biglang sumiklab ang kaguluhan ng walang paunang babala. Libo-libong nagugutom na mga nakaligtas ang Somaire sa linya ng bantay at sumugod papunta sa zone ng utos na parang isang bumubulong na alon. Mga putok ng baril, sigaw, at ang ingay ng paghihiwalay ng laman ay nagiging isang ingay lamang. Nagsusumamo si Stella sa isang sulok ng mga upuan, hawak ang isang snow shovel na may mahabang patag na talem. Ang nakaraang linggo ay isang buhay na impyerno. Ang dati niyang makinis na mga kamay ay puno ng sugat na dulot ng frostbite at mga paltos na dugo. Naging tanging sandigan niya ang malinaw na sistema, pero naging pasanin din siya nito. Dumating si Troy na duguan ang mukha habang tumatakbo. Kinuha niya ang panggatong na palakol sa kaguluhan, ang mga mata ay nagliliyab na parang isang nakatakas na lobo. Sabi-sabi, nakalusot na ang mga zombie sa panlabas na bakod. Malapit nang maging patibong ng kamatayan ng lugar na ito. Tumatakbo tayo. Saan tayo tatakbo? Nakatingin si Stella sa nagngangalit na bagyo, walang laman sa kawalan ng pag-asa. Nasa -60 ang temperatura dyan. Ang paglabas ay isang utos ng kamatayan. Kagawaran ng kanluran. Nahanap namin si Damian. Naisip ko na, hindi lang kami dalawa ang pwedeng pumunta. Pero paano kung dalhin natin ang libo-libong tao kasama natin, walang fortress na makakatagal sa isang hukbo at libo-libong desperadong tao. May mga armored na sasakyan at mabibigat na armas pa si Commander Wang. Kung sasabihin mo sa kanya na may isang ganap na napuno ng kagamitan na underground na fortress sa kanluran, mainit, may kuryente, sa tingin mo ano ang gagawin niya? May pagbabago sa mata ni Stella.
Ang kawalan ng pag-asa ay naging lason, pagkatapos ay naging matatag na puot na parang isang mabagsik na determinasyon. Bakit ako magdurusa sa impyerno habang siya ay nabubuhay na parang hari, 10 minuto ang lumipas? Ang opisina ng utos. Nagsusumigaw si Commander Wang habang pinapaputok ang kanyang mga tauhan na sirain ng mga file habang naghahanda siyang tumakas. Sir, alam ko kung saan. Hindi man lang kumurap sa baril na nakatutok sa mukha niya, sumisigaw, alam ko kung nasaan ang mga supply. Alam ko kung nasaan ang mga supply. Libo-libong tonelada kasama na ang mga generator at isang ganap na pinatibay na base. Anong sinabi mo? Kung nagsisinungaling ka, paputukan kita ngayon. Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasalita si Stella ng hingal-hingal para maging kapani-pani paniwala. Siya ay isang naalimpang system ng mga horde. Bago ang apokalipsis, nilinis niya ang lahat ng cold storage sa lungsod. Nasa kanluraning distrito. Sa abandonadong lugar. Kunin natin ang lugar na iyon at makakaligtas tayo. Ang bawat isa sa atin. Nagniningning ang mata ni Commander Wang. Ang kislap ng kasakiman na muling nabuhay mula sa pagdadalamhati, maganda. Napakaganda. Kinuha niya ang mapa mula sa mesa at pinukol ang palad sa Western District. Ipasa ang salita, makinig kayong lahat. Sino mang ayaw mamatay, sino mang ayaw magutom. Sumunod sa akin, Target West District. Sino mang makalusot, pwedeng kunin ang kahit ano na gusto nila. Ang karamihang nagkakagulo kanina ay agad na nakahanap ng iisang layunin. Ang galit sa klase ay lumaki upang punan ng kakulangan at naging pinakamakapangyarihang puwersa na nagbubuklod sa armadong ito ng mga desperado. Makalipas ang kalahating oras, isang convoy ng 5 armadong sasakyan na umaalis sa laban, sinundan ng higit sa 100 binagong truck na may libo-libong nakaligtas na sumusunod, sumasalubong sa nyebe. May dala silang baril, palakol, bakal na tubo, kahit ano paman. Nakakasilaw ang mga mata na puno ng inggit at pag-asa sa buhay. Si Stella ay nakasakay sa unahan ng sasakyan na hawak ang isang pinigang biskwit. Ngumiti si Commander Wang ng malupit, hinayla ang sulok ng kanyang bibig. Damien, sa pagkakataong ito ay magdadala ako ng hukbo sa iyong pintuan. Tingnan natin kung mapipigilan mong isara ang pinto ngayon sa likuran ng kolong na hinihila ng amoy ng buhay. Isang alon ng mga zombie ang sumusunod ng tahimik. Walang alarmong umaandar. Matagal na akong nagpatahimik yun. Nakatayo ako sa ikalawang palapag, sa ballistic window na mula sa hanggang kisame, suot ang malinis na itim na tactical na coat. Isang baso ng pulang alak sa kamay na parang isang eleganteng konduktor na nakatingin sa mahabang kolom na dumadaan sa nyebe sa ibaba. Nagpapaputok ang interface ng sistema ng babala. Pinanood ko ang surveillance screen na puno ng pulang tuldok at ang aking bibig ay ngumiti. Natuklasan ng isang malaking puwersa ng kalaban na papalapit. Komposisyon ng kalaban 5 armored na sasakyan, 3 mabigat na machine gun, 2 RPG rocket launcher, 12 nagising, mahigit sa 3,000 na armado na mandirigma na sumusunod sa likod ng mahigit sa 5,000 na zombie na hukbo, 3 mutant na level 2. Talagang mataas ang tingin nila sa akin. Dahan-dahan akong umiinom ng alak, kaya nilang kunin ang kabisera ng isang maliit na bansa pero hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Sa katunayan, medyo naiintriga pa nga ako. Ang mga nakaraang araw na nakulong lang sa bahay ay sobrang nakababagot, puro pagpapataas ng kakayahan. At panunood ng mga lumang pelikula, ang kilig ng pagtatalon sa gilid ng isang table, yan ang tunay na kasiyahan ng apokalipsis. Ang ingay ng mga armadong makina ay nilulunod ang bagyo sa ibabaw ng speaker. Boses ni Commander Wang na may awtoridad. Huminto ang convoy sa 500 metro mula sa pasilidad. Paalala sa nakatira sa loob. Kami ang opisyal na unit ng rescue ng Shelter 7. Sa ilalim ng awtoridad ng emergency, kinukuha namin ang iyong mga supply at tirahan. Agad na mag-disarm at buksan ang mga pintuan. Kung makikipagtulungan kayo, bibigyan namin kayo ng titulong espesyal na tagapayo at titiyakin ang inyong kaligtasan. Ibig mong sabihin, espesyal na alipin. Humihirap ang itsura ni Commander Wang. Hindi niya inasahan ng ganitong sagot. Sige, sa mahirap na paraan. Nagwawagayway siya ng kamay. Stella, sinabi mong kaya mong makalusot. Umakyat ka na dyan at kausapin siya. Ipakita niya sa kanya kung ano ang tunay na presyon. Kinuha niya ang megaphone at umakyat sa ibabaw ng armored vehicle. Halos siyang mabuwal sa lamig na hangin, pero ang galit sa kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Nasa paligid ka. Tingnan mo ang mga taong ito. Naghihintay silang mamatay sa gutom. Tumango ako at bahagyang pinipindot ang pulang pindutan sa control panel. Mag-isa kang nakaupo sa lahat ng mga supply na ito. Hindi ka ba naabala ng konsensya mo? Buksan mo na ang mga pinto at baka maganda pa rin ang tingin sa iyo ng mga tao. Kung hindi, kapag pumasok kami, huhuberin ka ng mga piraso. Ang bait mo pa rin. Wang, naubusan na ng pasensya, utos niya. Akala mo ba nakakatakot ang pagdadala ng lahat ng tao dito sa akin? Hindi, nagbigay ka lang sa akin ng harang na tao. Espasyong refraction na larangan. Parang tumama ang rocket sa isang salamin. Bumabalik ito sa pinagmulan at diretsyo nitong tinatamaan ng isa sa kanilang mga truck. Isang pader ng apoy ang sumabog. Ang truck na puno ng mga mandirigma ay naging kalat-kalat, mga piraso ng shrapnel at bahagi ng katawan ang bumabagsak sa hangin. Ano, lahat ay napatras sa gulat. Bumawi ka agad. Buksan ang apoy. Bumubusina ang mga bala sa mga pader, pero para lang silang kumikislap, halos hindi natatanggal ang pintura. Pumikit ako ng daliri. Ako na ang bahala at pinindot ko ang pindutan. Nakauna ang sistema ng depensa. Handa na ang larangan ng mina.
Ang nyebe sa ilalim ng mga pangunahing mandirigma ay bumabagsak hindi sa karaniwang butas kundi sa isang larangan ng daan-daang direksyong mataas na eksplosibong anti-personnel na mina. Ang mga chain detonation ay kumakalat sa hangin na parang isang string ng paputok. Biglang naging pula ang nyebe. 10-10 tao ang nawala bago pa man sila makapagsigaw. Ang karamihan ay umatras sa takot, ngunit ang nasa likod ay patuloy na umaatres, nagdudulot ng kaguluhan. At saka, may mas nakakatakot pang nangyari. Isang napakalakas na sigaw ang umakyat mula sa nyebe sa likod. Ang 5,000 zombie na naakit ng mga pagsabog at amoy ng dugo ay sa wakas ay nagpakita ng kanilang mga ngipin. Hindi na sila naglalakad ng walang direksyon, sa halip ay ginagambala ng dugo, sumasalakay sila sa likuran ng karamihan tulad ng mga rabid na aso. Tulong, mga zombie. May mga zombie sa likod natin, may mga minahan at isang di matitinag na kuta sa harap. Walang katapos-tapusan na alon ng mga zombie sa likod. Ang tinatawag na puwersa ng ekspedisyon ay naging karne sa gitna ng sandwich. Stella, gamitin mo ang iyong kakayahan. Linisin mo na ang larangan ng mina. Commander Wang, nagmamakaawa, pinipisil ang baril sa ulo ni Stella. Hindi mapigilan si Stella na manginig. Ibinubuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa malinaw na sistema, umaabante. Ilang mina ang naglalaho, ngunit napakalaki ng mine lab at ang kanyang enerhiyang pangkaisipan ay isang patak laban sa dagat. Sa loob ng 1 minuto, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at bumagsak siya sa bubong ng sasakyan. Walang silbi. Commander Wang tinulak siya palabas ng sasakyan, bumaba muli at sinubukang paikutin ang armored car para tumakas, para bang papayagan ko siyang makalayo. Dumaan ka pa ng ganito kalayo. Mag-iwan ka naman kahit isang bagay. Nakapwesto ako sa terasa, nakataas ang kanang kamay, nakasara ang kamao papunta sa paikat na armored vehicle. Espasyo blade, putol, isang itim na puwang, nakikita ng mata, ang punit sa hangin. Walang ingay. Ang armored vehicle na higit sa 10 tonelada ang timbang ay hinati ng dalawa sa gitna, ang hiwa ay kasing linaw ng salamin. Bawat bahagi nito ay nakalantad. Ang bawat mandirigma at zombie ay tila napipigilan, nabibighani sa lakas ng isang tanging suntok. Nagtatagal ang laban ng 3 oras. Maliban sa ilang tumakas sa malalim na nyebe sa ilalim ng kaguluhan, halos nawasak ang mahigit 3,000 na puwersa. Humihinto ang nyebe. Isang maputlang buwan ang nakabitin sa dulo ng langit, nagbabalik ng liwanag sa impyernong ito sa lupa. Sa harap ng mga gate, tanging si Stella at Troy na lang ang buhay na natitira. Swerte sila. Dahil pinababa sila mula sa sasakyan noong simula, na-miss nila ang unang pagsabog at ang pagtago sa ilalim ng sirang armored car at pagpapanggap na patay ang nagligtas sa kanila hanggang ngayon. Pero ngayon, wala nang mapuntahan dahil nakatayo ako sa harap nila. Dahan-dahang bumubukas ang pinto. Hindi ako nakagear pang laban, suot lang ang manipis na itim na kamiseta, hawak ang tactical na palakol, nakapiring ang militar na botes sa lupa, nilalakad ko sila ng isang matatag na hakbang sa bawat pagkakataon. Bawat hakbang ay parang bigat sa kanilang mga puso. Nakaluhod si Stella, mukha'y basang-basa ng dugo, kamay ay namumula at namumula. Nilalakad niya ako gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Napilitan akong gawin ito, si Commander Wang. Siya ang nagpagawa sa akin. Alam mo ako, takot na takot ako sa lahat. Tama, pinilit nila kaming pareho. Troy ay bumaba sa kanyang mga tuhod at nagmamakaawa ng buong pagkahumaling. Damien, pakiusap, para sa ating nakaraan, hayaan mo na akong makaalis. Ihahain kita tulad ng isang alipin magpakailan pa man. Tumitigil ako 2 metro sa harap nila. Mula sa subspace, kumuha ako ng mesa at mga upuan, pati na rin isang maliit na lutuing clay hotpot. Sinindihan ko ito, inilagay ang palayok, ibinuhos ang sabaw, at inilagay ang base. Sa ilang saglit, ang mayamang, maanghang na amoy ay lumalabas at pumapawi sa amoy ng dugo. Naglabas pa ako ng isang plato ng manipis na hiniwang lam at sinimulang ihalo ang mga piraso sa sabaw, dahan-daang kumikilos. Gutom ka na ba? Inangat ko ang isang piraso ng karne gamit ang aking chopsticks at marahang binulungan ito. Pareho nilang nilunok ng mahigpit sina Stella at Troy, ang mga mata puno ng paghahangad at higit pa, takot. Inilagay ko ang karne sa bibig ko at dahan-daang humunguya, nilalasap bawat kagat. Sa nakaraan kong buhay, paulit-ulit kitang niluhuran. Sa pintong iyon, hiningi ko sa iyo ang isang higop ng tubig. Kahit isang kagat lang ng expired na cracker ay sapat na sana. Anong sinabi mo? Natatakot si Stella, hindi makapagsalita. Sabi mo ang mga supply ay para sa mga mahalaga. Yung basura tulad ko ay hindi man lang karapat-dapat sa hangin. Inilagay ko ang aking chopsticks, ang mga mata ko ay naging mas malamig kaysa sa yelo at nyebe sa paligid natin. Ngayon ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon. Tumayo ako. Ang tactical na palakol ay kumikislap sa liwanag ng buwan na may malamig na kinang. Troy, tinatawag ko ang kanyang pangalan. Oo, nandito ako. Biglang tumaas ang ulo ni Troy, naisip na may pag-asa. Sabi mong mahal mo si Stella. Sabi mong mamamatay ka para sa kanya. Ganun ba yun? Nag-aatubili si Troy, tumitingin kay Stella sa kanyang tabi. Patayin mo siya at papapasukin kita. Mainit na sabaw, isang mainit na silid. Bibigyan pa kita ng serum para sa ebolusyon. Gagawin kitang isang nagising. Hindi niya magagawa yon. Nanginginig na tinitigan ni Stella si Troy sa takot, paatras na paatras. Hindi mo magagawa yon. Troy tinitigan ng tayback pagkatapos ay sa mainit na nagniningning na fortress sa likod ko at sa maruming wasak na babae sa harap niya. Pasensya na tungkol dito. Kinuha ni Troy ang punyal at umatake kay Stella, nakakunot ang mukha sa pagdadalamhati.
Narinig mo siya. Kung mamatay ka, ako ang mabubuhay. Wala ka nang natitirang kahit ano pa. Mamatay ka lang para sa akin minsan. Sobra na bang hilingin yon? Sumisigaw si Stella, pinipilit siyang ilabas ang natitirang lakas, ang malinaw na sistema. Halos wala nang natitirang lakas ang kanyang isipan, ngunit tumama ang suntok. Nawala ang balisong sa kamay ni Troy, ngunit nakaluhod na ang kanyang katawan sa ibabaw niya, nakapulupot ang parehong kamay sa kanyang lalamunan. Mamatay ka, mamatay. Lumayo ka sa daan ko, sila ay nagkakagulo sa dugo ang niebe, nagkakagatan tulad ng mga hayop. Pinapanood ko ng walang emosyon na para bang isang palabas hanggang sa pareho silang bumagsak, hingal na hingal, lubos ng pagod. Ang mukha ni Stella ay sugatan at makati. Nawalan si Troy ng paningin sa isang mata. Magaling. Dahan-dahan akong pumalakpak. Pero nagsinungaling ako. Lumalapit ako sa kanila at itinaas ang kales. Hindi tinatanggap ang basura sa aking ligtasan. Ang kanilang mga sigaw ng paghihirap ay pumapailan lang sa nagyayelong hangin. Bumaba ang kalasag. Sa wakas na bayaran na ang mga utang sa buhay na ito. Hindi ako nag-aatubili, hindi pinapansin ang mga bangkay kahit sandali. Bumalik ako sa loob. Nagniningas ang apoy sa Furry Place. Lumakad ako papunta sa malaking bintana at tinitingnan ang nagngangalit na bagyo sa labas ng salamin. Kinuha ko mula sa kabinet ng alak ang isang bote ng matandang whisky at nagbuhos ng 2 baso. Isa ay aking ibinuhos sa sahig para sa hanggal na ako noong nakaraang buhay ko, ang isa naman ay itinaas ko sa langit, isang tagay para sa brutal at kamanghamanghang bagong mundong ito. Sa pagkakataong ito, nagawa ko na.